Ngayon, kung meron tayong matinong political will, Admar, kung meron talagang political will ang ating gobyerno na maisaayos yung issue na yan, yung pagbaba ng presyo ng bigas, eh di sana, ang laki sana ng ibinaba ng dami ng nagugutom sa ating bansa. Pero sa banggit ko nga kanina, yung political will ng ating gobyerno sa ngayon ay hindi na itutuon sa mga tamang, kumbaga yung atensyon nila hindi dapat dun sa mga bagay na yan. Halimbawa, yung pagpapadala kay PRRD sa Dahig, yung yung pagkasampa ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung kanilang panunupil, ano, at yung kanilang oppression ng mga kritiko ng gobyerno. These require a lot of political will. Naghahanap talaga ako eh. Alam mo, naghahanap ako. Maganda yung tanong mo na yan. No? That is a very, very important question. Alam mo mga kababayan, naghahanap talaga ako ng magandang masasabi ano na kung saan na-address yung mga problema na sa palagay ko no na kailangan talagang address ng gobyerno. Wala akong makita eh no. I can give you examples, Jay, pero mukhang mauubos oras natin. Pero I'm gonna give you some of the examples on top of my head right now. So halimbawa sa kaso ng kuryente, Jay, mataas pa rin ang presyo ng singil ng kuryente sa ating bansa. Kung maaalala natin, sinabi ni Marcos Jr. nung paumpisa ng kanyang administrasyon na susolusyonan nila yung mataas na singil sa kuryente. Hanggang ngayon, wala tayong nakitang mga solutions. Ano? Mataas pa rin ang singil sa kuryente. Ganon din sa issue ng tubig. No? Mataas pa rin ang singil sa tubig. Si Marcos Jr. naging umupo no? bilang Agriculture Secretary. Hanggang ngayon, mataas pa rin at patuloy na tumataas ang kagutuman no? sa ating bansa. Makikita natin na talagang mahirap makahanap. Kahit sa housing, Jade. Sinabi ni Marcos Jr. nung umpisa, magpapatayo siya ng yung kanyang gobyerno, yung kanyang administrasyon, magpapatayo ng 1,000,000 pabahay kada taon. So ibig sabihin, kung tayo po ngayon nasa nasa kalahati na tayo ng kanyang termino. So ibig sabihin, by now, there should be 3 million homes na naipatayo. Nasa na yung 3 million homes na yan. No? So, kumbaga, alam mo, Jade, ang hirap eh. Alam mo yun, madali sanang sagutin yung tanong mo kung may mga evidence tayong makakalap, pero ang hirap maghanap ng datos, ng ebidensya na makasasagot yung tanong mo in a positive way, Jade. Kaya ito ay sana no, kung nakikinig ang ating mga nasa gobyerno. Kumbaga, kailangan talaga ng political will po no, para ma-address itong mga problemang ito, para po magkaroon tayo ng permanenteng solusyon ano, sa mga problema ng ating ekonomiya. Kung yung political will sana ninyo no, sa pagdala kay Pangulong Duterte sa Dahig, no, that required a massive act of political will, ano, yung pagpadala kay FPRRD sa ICC. Kung ganun sana yung political will po ninyo sa pag-address po ng mga issue, kagaya ng kagutuman, yung issue sa housing, yung issue sa singil ng kuryente, kung ganun lang po sana yung political will ninyo, sana po wala na po yung mga problema ngayon sa ngayon. Kaya lang po, ang nakikita natin, puro po pamumulitika yung ginagawa ng ating gobyerno sa kasalukuyan, kaya ayan po nakikita natin. Marami na naman pong at dumarami na naman po ang mga nagugutom. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Batay sa findings dito sa survey ng SWS, lumalabas na ito ang pinakamataas na naitala na kagutuman simula nang makapagtala tayo ng highest din na 30.7% last September ng 2020, which is panahon niyan ng pandemya. And kung pagbabatayan naman dito, year to year na mga comparison, no, sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapansin-pansin na mababa tayo bago pa man sumampa ang mismong pandemya. Pero after ng pandemya, imbis na dapat makabawi na tayo dahil bukas na yung ating ekonomiya, parang ang level natin ay pabalik tayo doon sa pandemya. Konti na lang. Last 2024, nakapagtala tayo ng 20.2 na bilang ng kagutuman po. No? Parang halos pantay na siya ng mismong pandemya, Doc. So kumbaga parang wala nang rason na masasabi na hindi mo pwedeng, hindi mapababa itong bilang ng kagutuman ng mga Pilipino kasi wala naman tayong mga sirkumstansya kagaya po nitong COVID-19 pandemic, Doc.
Alam mo, sa nakikita natin sa graph na yan, ano, kung yung pandemic kasi, Admar, ano yan, outlier yan. Yan ay external shock na hindi natin inaasahan na nangyari. No? So, kumbaga, kung i-discount mo yung pandemic, which we could discount kasi nga external shock yan na wala naman tayong kinalaman dyan, bigla na lang nangyari yan. Yung nakita natin mataas na level ng kagutuman sa ngayon, that can be attributed to governance, Admar. No? Kumbaga, kasi may mga may mga nangyayari sa mga markets, no, sa food industry for example. May mga nangyayari diyan. But these can be solved by governance, ano, matinong pamamahala, Admar. No? Kaya makikita natin na clearly nagkaroon talaga ng kabiguan dito, ano, ang administration ni Marcos Jr. because wala nang pandemic eh. So bakit pa rin tumataas ang presyo ng bilihin? Wala nang pandemic, marami pa rin nagugutom. Wala na tayong pandemic pero bakit marami pa rin naghihirap? So clearly it's a failure. Ito pa, Admar, ano? Sa kaso ng bigas halimbawa, ang international prices ng bigas bumaba na siya by 25% year to year, no? Pero makikita mo na yung presyo ng bigas ang ibinabalang is 5% year to year. So ibig sabihin, hindi nagka-translate or walang concordance yung pagbaba ng presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. Doon sa kontra naman doon sa domestic markets natin. Ngayon, kung meron tayong matinong political will, Admar, kung meron talagang political will ang ating gobyerno na maisaayos yung issue na yan, yung pagbaba ng presyo ng bigas, di sana, ang laki sana ng ibinaba ng dami ng nagugutom sa ating bansa. Pero sa banggit ko nga kanina, yung political will ng ating gobyerno sa ngayon ay hindi na itutuon sa mga tamang, kumbaga yung atensyon nila hindi dapat dun sa mga bagay nila. Halimbawa, yung pagpapadala kay PRRD sa The Hague, yung pagsampa ng impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung kanilang panunupil, ano, at yung kanilang oppression ng mga kritiko ng gobyerno. These require a lot of political will. Kaya nga, hindi yung mga political will na yan dapat sana napunta sa food industry, napunta sa sektor ng agrikultura, napunta sa sektor ng industriya, napunta sa ating ekonomiya. Sana hindi ganyan ang naging makikita natin sa datos at sana marami pa rin tayong kababayan ngayon na hindi na nagugutom. Opo. Tapos ikumpara lang natin dito po sa ating gross domestic product natin, yung paglago ng ating ekonomiya, Doc, no? Ano bang masasabi mo rito? Balikan ko lang kasi nanatanong din ito ni partner Jade kanina. Naging inclusive ba or kulang or sa tingin nyo po para maramdaman ito hanggang sa pinakamababang level, nasa laylayan, kailangan ba mas mataas din yung ating GDP po? Kasi dito makikita natin, lumagapak lang ito ng lubusan nung panahon din ng pandemya. After ng pandemya, no, nakita natin na mataas, no, sa panahon po ni FPRRD. Doc, anong masasabi mo rito? Alam mo kasi itong nakita nating graph, no, yan yung paglago ng ating ekonomiya over the years. No? Nabanggit ko nga kanina na in paper, maganda ito. No? Kasi makita mo nga naman na lumalago yung ekonomiya mo at upwards of 5% every quarter. So ibig sabihin, kung magtutuloy-tuloy yung paglago ng ekonomiya na yan, sana maging maganda, no, ang lagay ng pangkalahatang ekonomiya sa ating bansa. Pero hindi po yan ang nakikita natin. At ang nakikita nga natin ay marami pa rin naghihirap, marami pa rin nagugutom. So ibig sabihin hindi inclusive yung paglago ng ekonomiya. Now the question becomes, bakit siya hindi nagiging inclusive? No? Bakit hindi lahat nakikinabang? So ganito po kasi yan eh. Sa sitwasyon natin, Admar, sa Pilipinas, napakataas ng tinatawag nating income inequality. No? Yung income inequality na yan, ang ibig sabihin yan, yung yaman ng ating bansa ay nakakonsentrate lang sa mga iilan. So ibig sabihin, kung lumalago man yung iyong ekonomiya, ang lumalago dyan yung yaman ng mga iilan lang na mga Pilipino na may hawak ng yaman ng ating bansa. Sa nakararami nating mga kababayan, ay wala tayo ng wealth na yon. No? Kasi yung wealth na yan ay hawak yan ng iilan, hawak yan ng mga oligarko, hawak yan ng mga traditional na mga rich sa ating bansa, yung mga traditional na mayayaman. Sila nagpapatakbo ng ating ekonomiya, unfortunately.
At sila ang mga may-ari ng mga malalaking industriya, ng mga malalaking lupain. So kapag ka lumalago ang ekonomiya in the presence of a wide gap between the rich and the poor, ibig sabihin malawak at malawak yung income inequality. Ang nangyayari dito, Admar, is ang nakikinabang dito, yun lang mga mayayaman. At yan ang nakikita natin sa kaso ng Pilipinas. So ngayon ang tanong, anong kinakailangan natin gawin para ma-reduce yung tinatawag na income inequality? Well, ang kailangan natin gawin dyan is magkaroon ng malawakang economic reform. No? Bibigyan kita ng halimbawa, Admar, no? May mga sektor sa ating bansa na mayroong monopolyo. No? So, ibig sabihin ng monopoly, may mga iilan lang na mga producer, may mga iilan lang na mga kumpanya, at ang may-ari niyan yung mga mayayaman. At sila lang ang nagpo-produce. At dahil sila lang ang nagpo-produce, silang may control ng presyo. So, ibig sabihin, sila nagtatakda ng presyo sa merkado. At dahil dyan, yung mga mamimili, wala silang magagawa kundi tanggapin kung ano man yung presyo na yan. So, ibig sabihin, kung walang competition, yung mga mayayaman na may-ari ng mga kumpanya at korporasyon na yan, sila lang ang patuloy na yumayaman. At hindi lang yun, yung mismong gobyerno din, Admar, sila rin ang nagpoprotekta dito sa mga mayayaman na ito. Kaya tuloy-tuloy lang yung corruption, tuloy-tuloy lang yung pagyaman ng mga mayayaman. Yung mayayaman, lalo silang yumayaman. At yung mahirap, lalo silang naghihirap. Hindi lang yung, Admar, meron ding issue sa land reform na hanggang ngayon ay kinakailangan ma-address yan. At that directly impacts sa food insecurity sa ating bansa. So kinakailangan magkaroon talaga ng genuine land reform. Kailangan yung mga lupain na kung saan dapat ipamigay na yan dun sa mga dapat na mga mahihirap na ating mga kababayan. Dapat yan maipamigay na. At hanggang ngayon meron pa rin issue tungkol sa land reform. So makikita natin, Admar, na na malalim, yung tanong mo na yan, ang sagot diyan is malalim kasi meron talaga tayong mga dapat na gawin sa ating bansa na para ma-address ito in a permanent way. Kasi nangyayari sa atin ngayon puro temporary at temporary solutions lang yung nangyayari, Admar. So kung makakamit natin yung genuine economic reform, that would help in terms of addressing itong income inequality, which would ultimately address itong inclusive growth na sinasabi natin kanina. Doc, pag ang mataas na presyo at kagutuman, mataas din, kumbaga yan ang nagtutugma talaga, maaari bang makapag-cause ng kagutuman yung inflation natin? Oh, of course. Siyempre kasi kung mataas ang presyo ng bilihin, Admar, yan sabihin yan unaffordable na yung pagkain. At pag unaffordable yung pagkain, tao'y gutom, di ba? Imbis na kakain ka ng 3 beses, isang beses o 2 beses na lang. Kung dati bumibili ka ng karne dahil nga mahal na ang karne, hindi ka nabibili ng karne. Pati Admar, pati yung diets mo magbabago. At kapag nagbago yung diet, magkakaroon yan ng epekto sa health outcomes ng ating mga mamamayan. Magiging mas mahina sila sa pangangatawan dahil nga yung kanilang hindi nila nakukuha yung sapat na sustansya sa isang araw. Kaya yung tinatawag natin na required nutrients na itinakda yan ng ating Department of Health, yung required na nutrients na dapat na makuha ng isang Pilipino sa isang araw. Dahil nga gutom ang tao at mahal ang bilihin, mataas ang inflation sa pagkain, hindi natin nakakamit yan, yung mga health outcomes na yan. Nagiging masakitin yung mga kababayan natin. And alam mo, in the long run, Admar, mas magastos yan sa ating ekonomiya. Kasi kung yung mga kababayan natin, hindi sila nakakakain ng sapat, makaka-apekto ito sa kanilang kalusugan at ang mangyayari niyan is makakaroon tayo na naman ng karagdagang healthcare cost. So, alam mo, maraming mga posibleng maging epekto ito. Hindi lang yan. Kapag ka mahinang pangangatawan, mga kababayan, pagpapasok ka sa trabaho, mahina ka. So, ibig sabihin, hindi ka ganun ka-productive. Kumaga, mahina yung pangangatawan mo, kulang yung pagkain, kulang yung kinain mo sa isang araw, wala kang enerhiya. So, ang nangyayari sa iyo is matumal yung iyong production, nakaka-apekto po yan sa iyong income. At parang vicious cycle yan, Admar. Pag mataas ang presyo ng bilihin, ang pagkain hindi affordable, makaka-apekto yan sa production ng mga manggagawa, at makaka-apekto yan sa paglago ng ekonomiya. And then the cycle goes on and on and on. Kaya kailangan talaga, Admar, hindi lang tayo dapat magkaroon ng mga temporary solutions gaya ng mga ayuda, pamimigay ng cash o ng food assistance sa ating mga kababayan. Pero dapat talaga sa gobyerno natin
may address ito. Ito yung mga permanent solution sa sektor ng agrikultura, Admar. Sundan ko lang yung tanong na ito. So kumbaga, kung itong dalawang mga bagay na ito, yung inflation mataas, kagutuman, kahirapan ay mataas, kahit na sabihin mo na maganda ang ekonomiya, kaya pa ring tabunan nito yung sinasabing good news para sa gobyerno na gumaganda ang ekonomiya or magiging walang silbi pa rin ang mga bagay na yun, Dok? Kasi nga ang nangyayari sa atin yung paglago, Admar, hindi nga inklusibo, no? So ibig sabihin kahit lumalago yung ekonomiya, hindi nararamdaman ng ordinaryong tao. Ang nararamdaman nila ay mataas na presyo ng bilihin. Ang nararamdaman nila is kagutuman, kumakalamang kanilang mga sikmura. So ang ibig sabihin nito is kinakailangan ma-address ng ating gobyerno na maging inklusibo yung paglago ng ekonomiya, makalikha no ng mga meaningful na mga trabaho. Ibig sabihin ng meaningful na trabaho, yung mga trabaho na may maayos na sahod, no, na may mga benefits, at yung mga trabaho that would give our workers at ating mga kababayan a sense of dignity, no? Protektado yung kanilang mga trabaho, may mga benefits yan. Dapat magkaroon din tayo ng mga social protection. So halimbawa, pag nawala ng trabaho, Admar, may mga tinatawag tayong unemployment or employment insurance. Ano? Kung mawalan ka ng trabaho, meron kang matasandalan. Hindi ka na kailangan umasa sa gobyerno kasi merong programang unemployment insurance para sa mga manggagawa. No? So may mga ganyang klaseng reforma na kailangan gawin para maramdaman ng ating mga kababayan yung paglago ng ekonomiya. Isa ko pa lang pwedeng maidagdag dito, Admar, no? Para sa ating mga kababayan. Kahit na ang mga bansa umuunlad or mataas yung paglago ng kanilang ekonomiya, pero kung ang mga tao naman ay gutom, posible na magkaroon ito ng epekto sa sentiment ng mga tao in terms of yung kanilang sentimiento sa gobyerno. Nakita natin halimbawa, Admar, dun sa Arab Spring. No? Yung Arab Spring na yan yung panahon na kung saan na maraming mga bansa sa Arab world ay kanilang kumbaga nagkaroon ng regime change, nagkaroon ng pagbabago ng gobyerno sa mga bansang yan. May mga bansa dyan, Admar, na medyo decent naman yung growth ng kanilang ekonomiya kasi nga nagpo-produce sila ng langis. No? Meron silang mga in-export na langis at the time. Kaya nga lang ang nangyari is nagugutom yung mga tao. Ano nangyari? Kasi nangyari yung yaman ng bansa napupunta lamang dun sa iilan. Ano? Malaki or malawak yung kanilang income inequality tapos nagugutom pa yung mga tao. This created the conditions para magkaroon ng pagbabago ng gobyerno. At makikita natin na there is a very high degree of correlation between hunger, no, inflation and hunger, and at the same time, itong mga pagkilos at mga protesta. Kaya nga ito nga sinasabi ko rin, Admar, no? Dapat talaga masolusyonan ito ng gobyerno, no, in terms of yung kagutuman kasi nga sa nakikita natin ngayon, no, because of the political instability that was caused by the decision of the government to bring former President Duterte sa The Hague. No? On top of that, nagugutom pa yung tao. Mataas ang presyo ng bilihin. So these are creating the right set of conditions, ano, kagaya nung nakita natin dun sa Arab Spring not so long ago. Kaya nga, sana naman itong ating gobyerno, if they're truly sincere and genuine, ang gusto nilang tulungan ng ating mga kababayan, dapat talaga ma-address itong mga underlying issues sa income inequality sa ating bansa. Admar. Maari ba itong mag-reflect sa darating na halalan na kung maihahambing nila na grabe yung kagutuman ngayon? Maari bang magkaroon ng revenge vote or protest vote, lalo na sa nalalapit po na May 2025 elections, midterm elections? Alam mo, ang mga kababayan natin, Admar, mulat na yan. So, ibig sabihin ng mulat is naranasan nila yung klase ng governance nung panahon ni Pangulong Duterte. So, ano ibig sabihin ko nito? Nung nakita natin sa datos, sana maipakita natin uli yung hunger data, no? Yung graph na yan. Kasi makikita natin, before the pandemic, pababa na yung dami ng nagugutom, no? According to SWS. No? Merong trend na pababa na siya. And that was under the time of former President Duterte. And then makikita mo na tumaas yan, no? Na mataas talaga because of the pandemic. And then bumaba na naman siya after the pandemic. So makikita mo, kung tatanggalin mo yung pandemic dyan, yung 2020, makikita mo yung trend ng kagutuman parating pababa.
nung panahon ni Pangulong Duterte. With the exception syempre nung pandemic kasi tumaas siya. Ramdam yan ng taong bayan. Ano? Alam nila yan, nung time ni FPRRD, ang presyo ng bilihin, hindi kagaya sa presyo ng bilihin ngayon. No, alam nila yan. Alam nila noon na mas stable ang ating ekonomiya kaysa sa ngayon. At alam din nila, Admar, ito, napaka-importante nito, na naligtas sila. No, ibig sabihin, pag lalabas sila sa kanilang bahay, ramdam nila na mas safe sila kaysa sa ngayon. Kaya ine-expect ko, Admar, no, na magkakaroon talaga ito ng epekto. Kasama na yung kagutuman, of course, no? Magkakaroon ito ng epekto sa resulta ng darating na halalan. At nakikita ko dito na halimbawa yung mga opposition candidate, hindi, when I say opposition, Admar, I'm not referring dito sa mga Makabayan Bloc or dito sa mga kakamping, kasi hindi sila opposition. Actually, kakampi na sila ng gobyerno. No? So they're not the true opposition. Ang totoong opposition dito are the DDS, no? Yung mga PDP laban candidates, kasama na yung kanilang mga guests. No? Ito yung nakikita ko na totoong opposition sa ngayon. At makikita natin, I think na magkakaroon ng surge of protest votes pagdating sa halalan. Sana naman, Admar, hindi magkaroon ng dayaan, no? Dito sa darating na halalan. Kasi alam mo, kung in the absence of cheating, yung mga candidates ng PDP laban at yung mga guest nila has a very, very good chance na pumasok sa Magic 12. So in the absence of cheating and any kumbaga mga shenanigans, no, dyan sa election na yan, I think the opposition, the true opposition candidates have a fair and good chance of grabbing many of these seats dyan sa Magic 12 na yan, Admar. Sunod lang, Doc, merong datos din na inilabas itong Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito naman ay kaugnay sa business sentiment ng Pilipinas na sinasabing less optimistic. Kung pwede natin maipakita yung graph natin na susunod, no? Okay. Ano ba ang paliwanag dito, Doc? Bumababa ba ang kumpiyansa dito sa pag-negosyo, pamumuhunan sa ating bansa po? May dalawang explanations yan, Admar, no? As I always see it, external and internal. So sa external, kasi nga dahil nga sa issue ng mga tariffs ni Donald Trump, marami siyang mga sinasabi, yung mga geopolitical events, yung nangyayaring digmaan sa Ukraine, yan ay nakaka-apekto yan sa optimism ng mga negosyante. Kaya makikita natin na nagpa-factor in yan dyan. Pero more importantly dito is yung domestic issues. Yung nakikita nating uncertainty, specifically political uncertainty na nangyayari dito sa ating bansa. Yan because of the following. So sa domestic tayo yung issue about yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ikalawa is yung issue about FPRRD, dinala siya sa The Hague, no, sa paglilitis dun sa ICC. Hindi lang yun, ito incoming ito, yung mismong actual impeachment trial, no, na mangyayari sa kalagitnaan ng taon na ito. Isama mo pa yung mga issues related sa pag-address, no, ng mga bagay-bagay na relevant sa mga negosyante, Admar. Halimbawa, yung pababa ng cost of production, lalong-lalo na sa singil sa kuryente, no, sa presyo ng produktong petrolyo, cost of production in general. Yan yung mga tinitingnan kasi ng mga negosyante, Admar. And based dun sa ating analysis so far, no, nakikita ko dito na walang political will ang gobyerno natin in terms of addressing itong mga issue na ito na malapit din sa mga negosyante. So, kaya lalo-lalo na yung mga maliliit na negosyante, Admar, I'm talking about the SMEs which form a huge portion of our industries. Kaya nakikita ko dito is nagre-reflect po, no, itong mga bagay-bagay na ito dito sa tinatawag na mga business sentiment, no, nakikita natin sa screen. Kaya inaasahan ko nga, Admar, that in the coming months and quarters, baka maging mas medyo malala ito kasi nga the impeachment trial will be in full swing. Tapos meron pa tayong midterm election na medyo uncertain din yung outcome, no? Kasi nga nakikita natin ngayon na hindi pa natin alam talaga kung anong magiging make-up ng Senado, at kung ano yung magiging make-up ng Senado, yun yung magdedetermina ng resulta ng impeachment. At hindi pa natin alam kung anong mangyayari during the impeachment trial itself. No? At syempre may mga global uncertainties din na nangyayari. So ina-expect ko dito, Admar, na
in the coming months and quarters, medyo mas magiging ano pa ito, no? Magiging malala pa itong sentiment na ito ng ating mga negosyante, Admar. Palusot, ang paliwanag kung bakit bumaba daw yung optimism nila ay dahil sa post-holiday decline sa demand for goods and services. Sabi pa rito ng BSP, along with slowdown in business activities, a potential resurgence of inflationary pressures. Other than that, wala na silang mga idinagdag na iba pang mga factors. Kanina, nabanggit mo na. Dito naman tayo sa tingin ng mga negosyante. Sabi dito, sa kanilang press release last March 28 ng BSP, businesses anticipate a weaker peso, mahinang peso, and higher interest rates in the first half of 2025. Sabi pa nga dito, firms expect that the peso may depreciate against US dollar in first quarter and second quarter ng 2025 but may appreciate over the next 12 months. Masyadong optimistic for the next 12 months. Pero sa unang quarter, baka bumaba. Yan yung sabi nila. Meanwhile, businesses expect that peso borrowing rates may rise during these periods. Dagdag pa dito, Doc, businesses, sabi ng mga negosyante, expect higher inflation rate sa first quarter ng 2025, second quarter ng 2025, at sa mga susunod pa na buwan sa loob ng isa pang taon. Sabi rito, businesses anticipate that the inflation rate may rise first and second quarter ng 2025 as well as over next 12 months. Moreover, stronger inflation expectations may be observed in all reference period as the percentage of firms expecting higher inflation increase vis-a-vis the fourth quarter of 2024 survey results. Firms also expects that the inflation rate may average 3.2% sa first quarter ng 2025, 3.3% sa second quarter, and 3.4% sa mga susunod pa na mga buwan. All these inflation expectations fall within the national government's inflation target. Yun pa rin, after nito parang pampalubag loob, pasok pa rin naman yan sa ating target na 2 hanggang 4 na inflation para sa taong 2025 hanggang 2026, Dok. Medyo marami-raming nasabi mo at medyo himay-himay natin. Yung inflation kasi, ako mismo inaasahan ko na tataas yan for some quarters this year. No? Sa ngayon, ngayong first quarter halimbawa, no? Dahil sa nakita natin na tumataas yung presyo ng pagkain muli, yung bagamat yung bigas bumababa na, yung sa karne at saka sa mga gulay tumataas, At yan ay makakatulong yan in terms of sa paghila sa inflation, pangkalahatang inflation pataas. Hindi lang yan, Admar, inaasahan natin na tataas ang presyo ng produktong petrolyo, may paggalaw na naman diyan na tataas yan. At alam naman natin na ang ating bansa kasi we import petroleum talaga . So pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan, again, hihila na naman yan sa inflation pataas. Dito naman sa kaso ng eleksyon, Admar, merong belief ang mga economists na kapag ka mag-e-eleksyon, nagkakaroon talaga ng bahagyang pagsipa ng inflation pataas. Kasi ang nangyayari during election period, tumataas ang demand. Tumataas ang demand mula sa halimbawa, sa mga sektor halimbawa ng papel. Makikita mo kasi pag yung mga poster sa sektor ng mga pag-produce ng mga tarpaulin, mga election materials, tumataas yung demand dyan, tumataas yung spending. Hindi lang yun, Admar, maraming cash na pumapasok sa ating ekonomiya because of election spending, lalong-lalo na yung ating mga kandidato. Alam mo, in fact, Admar, sa Pilipinas, isa yata ito sa mga bansa, probably ang bansa na merong pinakamataas na cost of being elected. Ibig sabihin, kung gusto mong mahalal sa isang national position halimbawa, you would have to spend hundreds of millions, if not billions of pesos for you just to be elected. And just imagine kung ilan yung mga kumakandidatong senador. Marami dyan mayayaman, may mga congressman pa, may mga sa local level din. Lahat yan magbubuhos ng cash sa iyong ekonomiya. At kapag ka nagkaroon ng tumaas yung money in circulation as a result of election,
talagang nagkakaroon ng inflation yan. So inaasahan ko second quarter sisipa ang inflation muli. No? So kapag tumataas kasi yung rate of inflation, ang nangyayari at ang ginagawa ng Bangko Sentral dyan, tinataas yung interest rate. At pagka itinaas naman po yung interest rate, ang nangyayari niyan is nagiging mahal ang cost of borrowing at hinihila naman ito yung paglago ng ating ekonomiya pababa. So ano yan maraming magkakatagni-tagni na mga factors yan, Admar. Ano? Kaya at saka alam mo, kung sa forecasting man lang, medyo mahirap mag-forecast, Admar, up to the December tong taon na to kasi from today until December, napakaraming pwedeng mangyari kaya napakalawak ng margin of error niyan, Admar, ano, in terms of forecasting. Medyo may dadagdag ko rin, Admar, ano, since we're on the topic of forecasting inflation and forecasting economic variables, yung mismong International Monetary Fund, Admar, ayon sa isang ulat, nitong March 30, ang sinasabi ng IMF ay fina-flag nila yung gaps sa Department of Finance forecasting model. No? Ang sabi nila dito, yung IMF na-identify nila na nangangailangan yung ating mga kawani mismo ng gobyerno sa DOF, kinakailangan nila ng kaalaman, yung academic background, training dun sa macroeconomic theory and modeling techniques. Napabalita na yan itong lang nakaraang araw. No? So, this kind of story highlights yung kakulangan din mismo ng ating mga economists dyan sa Pilipinas ng mga state-of-the-art at mga makabagong technique sa pagpo-forecast. No? Kaya nakikita natin na ganyan yung mga sinasabi nila at malimit nagiging sablay yung forecast. Kasi mismo hindi ko naman sabihin na maliit na, yung mga kawani ng biyero natin dyan. May mga kaibigan ako dyan, sa totoo lang, Admar, mga nasa Department of Finance at nasa NEDA. May mga kaibigan ako dyan. Pero ang kalungkutan ko dito is kulang yung kanilang training in terms of sa pagfo-forecast. Kaya ganyan yung nakikita natin. Palimit, bibigay ka ng forecast, labas sa forecast yung datos, especially kung malayo na yung forecast mo kagaya ng December na, Admar. So, maraming uncertainty at nabanggit ko na rin kanina yung politika, napakalaking factor niyan in terms of determining uncertainty sa ating ekonomiya, Admar. Mhm. And yung unang nabanggit din natin na yung pagbaba ng halaga ng piso, pagtamlay nito, nasaan na pala yung mga binenta nating ginto? Bakit hindi niya kayang masustain yung ating lakas ng dolyar? Ano naman ang factors dun po sa paghina ng ating piso naman, Dok? Alam mo kasi, Admar, kaya humihina yung ating piso is malakas kasi tayong mag-import, lalong-lalo na sa pagkain. At kapag tayo ay nag-import, Admar, marami tayong dollars or marami tayong foreign exchange na lumalabas sa ating bansa. No? In fact, kung titingnan natin, kinakailangan ng Bangko Sentral na magbenta ng ginto para magkaroon siya ng mas maraming reserve. Kasi alam mo, sa totoo lang, Admar, yung ginto, bahagi yan ng, kumbaga, ng tools ng Bangko Sentral in terms of intervening sa ating exchange rate market para maging stable siya. Kaya lang sa kaso ng ginto, kailangan ibenta mo muna yung ginto, kailangan ma-convert muna yung ginto into foreign currency. At yung foreign currency na yan, yun yung pwedeng gamitin ng Bangko Sentral to intervene in the market. Kaya nagkaroon ng bentahan ng ginto sa aking palagay. Kasi nga, kinakailangan ng Bangko Sentral ng sapat na reserves para ma-manage niya yung volatility sa palitan ng piso at ng mga iba't ibang mga foreign currencies. Now, in terms of yung sa pagsadsad naman ng value ng piso, nabanggit ko nga kanina na kasi nga tayo nag-i-import ng langis, tayo nag-i-import ng pagkain. Ang dami nating ini-import, mas marami yung ating ini-import kaysa sa ating ini-export. So ibig sabihin, mas marami yung lumalabas na dolyar, halimbawa, kaysa sa pumapasok na dolyar. So ibig sabihin yan, kung tayo ay patuloy na mag-i-import, tayo ay patuloy na naglalabas ng ating foreign currency, ang mangyayari niyan is patuloy lamang po na sasadsad ng halaga ng piso kontra sa mga foreign currency, lalo na sa dolyar. Maikonekta ko rin to, Admar, dun sa remittances.
Kasi ang remittances, mahalaga po yan in terms of sa pagpaparami ng ating foreign reserves. Ano? Kasi yung mga remittances na yan, halimbawa US dollars, yen, o kung ano-ano pang mga ibang currency, pumapasok po yan sa ating bansa. At yan po ay nakakatulong na makabuo, magparami ng ating reserves na nagagamit naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas in terms of managing yung ating foreign exchange. Kaya napakahalaga, Admar, din ang papel ng remittances sa ating bansa kasi nakakatulong ito sa pag-stabilize ng ating currency, Admar. Alright, Doc. Maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Maraming salamat, Admar. Maraming salamat, Jade. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang Pilipinas.